Tulfo kay Bonoan. Either tanga ka, ay. Siga. Si Senator Erwin, ayos para matalino rin Sorry. Medyo ano tayo ngayon, medyo. Birahan nga di ba? Tamaan lahat ng tatamaan, mabibira kayo. Sabi rito, Tulfo kay Bonoan, either tanga ka or kasabwat ka. Gising Pilipinas. Kumuha pa tayo ng ano ron. Okay, pasok! Nasa linya na po natin. Mamaya may ibang pabati din na si Senator Tulfo. Si Senator Erwin Tulfo po ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Kaya kaya ko naman pala yung timbre ng boses. Sa kabilang linya po natin, magandang gabi sa inyo, mahal na Senator. Boss Jordan? Pwede, no? Kaya, di ba? Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang umaga. Opo, si Doris maya baka nandyan na yan, Senator. Pero ano po sa inyo palagay ang pinaka-importanteng lumutang na anggulo sa pag-re-resume ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, Senator? Yun na nga, natalakay ay kaya tayo nagkaroon ng Blue Ribbon hearing muli is because of the fact na inamin ng mismo ng Department of Public Works and Highways na maraming mali ang coordinates ng mga flood control. Kaya initially, nung announcement nila na ilang libo ang... madaming maling coordinates. No? So, failure para dun sa iba to distinguish yung exact location ng mga projects. And malaking bagay ba to? Oo, malaking bagay kasi mahihirapan silang tukuyin kung saan yung lugar, yung eksaktong lugar kung saan yung proyekto doon. So, mas mapapabagal. Although mahahanap, pero babagal ng bahagya yung investigasyon. Kung kahit bahagya lang ang ibabagal niyan, kung 5,000 projects ang kanilang kailangang i-survey at 2,000 doon ang mali. So magiging significant yung effect ng pagbagal dahil sa accumulated Bisaya ka man dong? Accumulated na accumulated time na dun sa Mahirap magpanggap na akala mo na napanood. Ang hirap. Nahirapan tayo. Sige, pasok! Nasabing ghost project, yung pala ay mali yung coordinates, mali yung lugar. So, and then it boiled down to about 400 plus. Ngayon, so far, 19 pa lang na-identify na apat pa nga lang. Hindi, 14. Parang 14 lang yung nakumpirma. Tapos okay po mo. Hindi, ikaw din pala, mali ka rin pala Apat pala yung, tapos sasabihin mo, 14 pala apat lang. Parang mali si Senator Erwin dito, mukhang mabibira to rito. Huwag kasing ganon Ikaw naman, Senator Erwin naman, ayusin mo. Hindi, kasi yung irony doon sa sitwasyon na ganyan, na kaya yung mambubolja ka, tapos yung mga datos na hawak mo, mali rin. Mali pala. Mapapahiya. Na-identify. So, may problema. Kaya we have to correct that. Naalala ko lang yung suggestion ko before. Sana, kagaya niyan, sa DPWH, yung mga projects, para medyo hindi na ganun ka-redundant that you have to, that the DPWH has to put somebody sa particular location. Let's say, kung yung LGU mismo, mayroong mga small headquarters yung DPWH doon, and then especially meron tao pag may allocated na project doon, so yung LGU, yung mga barangay captains or yung mga kagawad, sila na bahala mag-monitor ng mga projects. And then of course, isang hub lang na kung saan yung DPWH, kunyari, let's say ang opisina is nandun sa Metro Manila, so may hub lang, parang parang di kayo nanonood mamumura ko kayo nyo ganun na gawin nyo, i-high-tech nyo, di ba? Tapos monitor na, pinadala, kamusta ang hello? Ay, mali, telepono pala yun.
Oh, Becky 1 to Becky 2. Kamusta ang mga proyekto natin dyan sa Barangay Kalumbang? Hello sir, okay naman po. Okay ba? Padala mo ako dyan ng mga litrato. Yung gawa dyan, okay ba? Lagyan mo, i-document nyo kung ano yung mga nangyari ngayong araw na to ha. Tsaka syempre, kaakibat niyan, padala nyo na rin ako ng picture, over. Sir, okay po. Di ba? Napakaaluan sana ng buhay. Napakinabangan nyo ng LGU na si Kagawad doon, imbis na kukuya-kuyakoy. Na kay Mayor Vico ngayon, gigil na gigil sa lahat. Ayan, pasok na. At nagtanong nga tayo kahapon, at itong tanong ng mga member ng Blue Ribbon sa DPWH, ano nangyari? Meron daw kasing dalawang klaseng coordinates, yung sa planning, tapos yung sa execution. So ang hindi nga natin maintindihan, bakit ganun? Kung planning dito mo ilalagay, pagkatapos nandoon pala 1.22 kilometers ang layo, pero hindi ba nakikita yun? Yun yung sinasabi natin. Ang problema kasi, Alvin, maraming kawawang mga kontraktor at mga empleyado. Hindi sa pinagtatakpan ko ito. Pero ika nga, justice should be served properly, di ba? Oo. Kung Senator, ginawa naman talaga ang proyekto, then titignan natin ngayon, bakit? Oo, mali, no? Yun din pala isang epekto niya, no? So, yung pagkakamali dun sa mga coordinates, most probably, kawawa yung kung matapat sa yung coordinates, hindi naman pala yun yung project. Anak ng teteng, oh. Bakit doon sa ibang lugar? Number 2, natapos ba ang proyekto? Number 3, substandard ba ito? Opo. Kasi kung nagawa naman ang proyekto, Alvin, at naka-specify talaga doon sa ika nga project Ano yung mga senador ngayon, putya, mga ano na rin no? Mga engineers na alam nyo talaga, no? Kagaya niya, narinig ko yung parang pinaka-speech, no? Or given time with, kay Alan Peter Cayetano. Parang, parang akala mo talagang almost presidente na rin datingan. Akala ko trabaho nyo gumawa ng batas. No? Ang daming mga lumang batas na pwede nyo reviewin. No? Reviewin nyo. Baka hindi na yan nararapat o napapanahon yung mga lumang batas. No? Baka hindi na yan masyadong nagiging mas magandang hustisya para sa mga kababayan natin. dito mo gagawin itong flood control na ito, then bakit mo kakasuhan? At pagkatapos natapos nila ang project na completed naman, tapos na sa tamang standard naman. Marami kasi akong nababalitaan, marami kami nababalitaan sa Blue Ribbon na marami mga contractor ngayon ang mga pinagkakasuhan dyan, pati mga ilang empleyado. Mali, no? Tapos ganyan pa. Marami kami nababalitaan. Buti, bali-balita lang ba eh. Pangit no? Hindi na talaga ganoon no? Hindi na ganun ka-professional yung mga ano ngayon. Dapat, hindi ka naman sa sinisita ko si Senator Erwin Tulfo Pero I think it's more appropriate, especially if you're a senator, na magsalita ka ng mas matino kaysa, alam mo yun, yung bali-balita namin. Marami kami nababalitaan. Bali-balita namin sa Blue Ribbon. Ginamit mo pa yung Blue Ribbon Committee. No? May mga, ang mas maganda kasing sabihin, no? Total, meron naman kayong mga investigative na dyan sa Senado, no? Or yung mga team nyo, especially si Senator Lacson. Mas maganda sana pagkasabi na meron kami mga datos dito na hawak na kung saan nagsasabi, no, o nagsasaad na marami talagang mga proyekto, ang mali, ang coordinates. Ganun, hindi yung puta tay-tay. Kaya na DPWH. Because hindi naman kinasuhan, kundi may mga isabtina na magpaliwanag. Yun na, nagpapaliwanag sila ngayon. Pero medyo hindi maganda, kasi pinangunahan ng napakadaming ghost project. Yun naman pala, sa totoo lang, hindi lang na-pinpoint ng tama. Ako, I don't know with you, Senator Tulfo. Ako, I don't buy it. Yung sinasabing dalawa daw yung coordinates. Ang labo nun. Ikaw ba naniniwala ka sa depensa ni former Secretary? Hindi, talagang dalawa lagi coordinates. Bossing. X and Y. Joke lang. Hindi, baka sinabi, dalawang coordinates. Sige. Ano. Poor joke. Sorry. Secretary Bunuan? Hindi ko nga maintindihan Ang sinasabi kaya kahapon, sinasabi natin at ang DOJ na nagsasabi, sinabihan na sila ni Acting Secretary Vida na ibigay niyo na sa amin kung ano ba talaga ang mga
tunay na mga ghost project. Kasi binigyan nyo kami ng napakaraming listahan, nalinlang pa, pati yung PNP, AFP, tumulong sa paghahanap. Yung mga yan, bihasa yan sa sa coordinates na yan. Hindi rin nila makita. So hindi ko nga maintindihan. Kaya tanong natin kahapon, ano ba yun? Explanation daw. Ito yung ay doon sa planning. Kung doon sa planning, bakit hindi doon mismo? Gumagalaw daw kasi ang ilog after a while, after a year or two. Nadali ka no? Hindi kasi di ba, paano yun? Paano mo masasabing nagsisinungaling? Gumagalaw ba yung ilog? Gumagalaw naman talaga yun. So, nag-movable daw. So, ina-adjust nila. Pero, hindi ko maintindihan, Alvin, 1 to 2 kilometers ang agwat. Malayo-layo. Malabo yun. Kaya nga may coordinates para pinpointed kung nasaan yung proyekto. 1 to 2 kilometers. No? Hindi ganun kalayo. Pero, kunyari, walking distance lang yon. Siguro 15 minutes na lakad, di ba? Kung lalakarin yung 2 kilometers, pag tatakbo ka, baka nga 10, kaya mo. Ang problema lang, especially kung syempre, may mga obstacles, no? Or mga nakaharang, no? So, yung visibility from 2 kilometers, kung may mga puno yan, di mo na nga makikita. So, correct naman doon na malayo ang datingan nun. So bakit may difference? Hindi ko maintindihan din. Yun na nga ang siguro sa dapat talagang silipin ngayon, ipaliwanag ng Department of Public Works and Highways anong nangyari. Kasi itong mga nakaupo ngayon, medyo sila they found out na medyo mali versus doon sa isinumiti ng dating administrasyon DPWH sa Pangulo. Nabigyan ng maling impormasyon ng Pangulo at ang taong bayan, Sir Alvin. Senator Erwin, ano ang basa mo? Kasabot ba rito si Bunoan? Kasi todo deny si former Secretary, di ba? Although nagagalit din si... Huwag kang sasagot, trick question yan! Huwag kang sasagot! Pero tumaas din yung boses ni Senator Sherwin kasi paano nakalusot sa iyo yan? Ang dami-dami niyan. Hindi dapat nakalulusot sa iyo yan unless kasali ka rin. Anong basa mo? Dalawa lang yan. Either tanga ka or talagang kasabot ka. Pero wala na wala. Mali sagot mo. Lagot ka sa profiler namin, mailalagay namin doon Medyo medyo matalim dila nito ni Senator. Oh. May ng Senado ang pananaw na yan, nasa korte na yan. I believe gumugulong na yan. May nabigyan na rin siya ng subpoena. So anytime now, makikita natin kung ano magiging action ng korte kasi nasa court na yan. Kaya mahirap po mag-react. Kami naman sa amin ito ginagawang investigation is in aid of legislation. Pero yung tama ka, ikaw yung pinuno, siguro sobra kang kumpiyansa sa tao mo, tanga ka. Pangalawa, kasabwat ka. So either of the two lang yun, parang Alvin. Okay, may dalawa pang issue. No? I have 7 minutes left. Yung una, what do you make of the testimony ng dalawang babae, yung sa Forbes Park, na iniugnay yung kontraktor na si Diskaya kay former House Speaker Martin Romualdez? Yun na nga ang mahirap. May nakita akong post kanina sa isang news online na sinasabi ng abogado, mukhang hindi tatayo sa korte kasi parang hearsay yung testimony ng dalawang tao. Tapos bakit yung abogado pa, wala ka bang tiwala kay Senator Ping? Because right after nung Senate hearing, doon mismo sa Senate hearing, sinabi niya na mukhang... para mga kasambahay, hindi naman talaga sila may-ari. Siguro, nasa korte na yan ang decision kung may magsasampa ng kaso, let the court decide siguro, Alvin. Pero ako sa tingin ko, kung sila ay mga kasambahay or empleyado doon sa bahay niya, tapos sasabihan ka ng broker na umalis na kayo dahil pag-aari ito na madali kasi parang Alvin, pwede ko sabihin na gamitin ang pangalan. Ito ay kay Alvin El Chico, lumayas ka na rito. Oo, tama yun. Pwedeng gamitin. Hanggang dyan na lang tayo dyan sa balitang yan, no? Kasi ako naman, no, I think okay sa akin talaga si Senator Erwin, okay naman, no? Wala namang problema. Of course, alam naman nating lahat na green apple si Senator Erwin, no? And of course, praising him dun sa mga good works niya will not polish him to be the Senate that we want him to be. Aba, English! Pucha, ang galing ko ron, ha? Ayos ba, Boss Jordan? Wait lang. Kasi wala talaga ako, hindi ko na-review to. Si Bunoan yung dapat banata, si Erwin talaga. Anyway, hindi. Sorry. Hindi, pero sa akin nga, no, dati, yan yung kay Bunoan, dati, ako, no, sabi ko nga, nung 2020, even before ng 2025 election, of course, nagkaroon tayo ng
sinabi na natin kay sinabi ko na, nagsabi na ako, no? Kasi meron tayong mga datas na kung saan ang presidente nagiging lame duck na after talaga ng ano. Kaya hindi na tayo kabado nung magsimulang bumaba yung mga peking surveys para sa presidente. Di ba? Yun nga, ang sabi ko nga kasi, mas okay na maging constructive critic ng administrasyon, not na particularly na banatan si PBBM, kundi syempre it's about time na yung mga 3 years na ipangako ni PBBM through criticizing or from being a critic, mas maipakita natin yung nagawa ng administrasyon. 'Di ba? Nagawa ng administrasyon, and not only that, of course, may mas kunyari, ito yung pinangako ni PBBM, ito pangako ng kanyang mga kabinete, ito yung mga dapat gawin. It's about time, no? Half of the term ni PBBM, ilinya na natin kung ano yung mga nagawa, ano yung mga dapat pang gawin, ano yung mga naipangako, para, kagaya na sinabi ko if we do believe na si PBBM is a great president or magaling si PBBM, this is the only opportunity that we have, that we will have him as the president of the Philippines. Why not extract the very best of it, etong opportunity na binigay sa atin? 'Di ba? Maganda na sana, 'di ba? Iusad pa natin ng konti na para at least ito. And I think it could only happen not by kissing the ass of the president right now. 'Di ba? Mas maganda. Pero we will see kasi actually wala talaga tayong oras right now. And of course, responsibilidad natin na maglahad, no, ng mga balita at saka ng ating mga opinion, no? Kasi syempre anyway, enough of that. Punta na tayo dun sa ating susunod na talakayan. Pero bago ang lahat, syempre I would like to gusto kong batiin yung mga bagong dating dito, no? Kagaya nila sino ba? Si Boss Jordan G, yandiyan ka pala? Si Mama Kimi Barrera. Oo nga naman, kay Erwin Tulfo. Matalas lang talaga magsalita pero nung nasa DSWD naman yan, maayos yan. Maayos naman.